Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 766, ang Snow Beast Tower. Nagpalabas si Meng Qing ng ilang maliliit na tunog sa babae. Paano ako hindi magagalit? Sabi nung magandang middle-aged na babae. Sa sandaling iyon, ang kanyang kagandahan ay natakpan ng kanyang galit. Ilang sandali bago, sinabihan siya ni Meng Qing na huwag magalit. Linglong, kailangan mong maging tao. Bakit hindi ka sumama sa akin at maghintay hanggang matapos ang proseso? Ang iyong celestial chi ay naapektuhan ng husto kaya ngayon, nang walang mahusay na alchemist na gumawa ng ilang mga table tasks para sa iyo, hindi kita matutulungan na makamit ang proseso. Single ng babaeng nakasimangot. Ang mga tao ay nasa pinagmulan ng 10,000 bagay ng paglikha. Madalas silang higit na namumukod tangi kaysa sa mga hayop, sa iba't ibang larangan, halimbawa sa alchemy. Ang mga hayop na maaaring gumawa ng mga table tasks ay napakabihirang. Napayuko si Meng Qing at napaungol na parang nagkukwento sa babae. Alam ko, nakita ko lahat ng nangyari sa salamin. Nakita ko rin na itinaya mo ang iyong buhay at sinalakay ng mga taong iyon na humadlang sa iyong proseso ng pagbabago. Palamig ng palamig ang boses niya. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Linfeng, ang kanyang mga mata ay kumikinang na may matalas na mga ilaw ng hayop. May impresyon si Linfeng na dalawang invisible na kamay ang humawak sa kanya, pinipigilan siyang huminga. Boom! Isang nakakatakot na chi ang lumabas sa katawan ng babae at si Linfeng ay nagkaroon ng impresyon na ang isang dambuhalang snow beast ay gumagalaw patungo sa kanya. Linfeng! Sigaw ni Tang Yuyu sa likod niya, mukhang takot na takot siya. Hindi niya akalain na kilala rin ni Zhu Linglong ang mga nakakatakot na hayop. Parang sobrang lapit nila sa isa't isa. Ang snow beast na iyon ay malamang naaatake kay Linfeng. Woo! Patuloy na nagpapalabas ng maliliit na tunog si Meng Qing sa babae. Ang babae ay mahigpit na nakahawak kay Meng Qing, pinipigilan siyang lumayo. Kilala mo ba kung sino ako? Sabi ng snow beast, nakakatakot ang boses niya. Hindi ko alam. Sabi ni Linfeng habang umiiling. Masakit ang napakalaking pressure ngunit hindi niya sinubukang pigilan, malamang na isa sa mga miyembro ng pamilya ni Meng Qing ang snow beast na iyon. Ako ang nagpalaki kay Zhu Linglong. Malamig na sabi ng snow beast. Nagulat si Linfeng, si Meng Qing ay pinalaki ng babaeng iyon sa itim na damit. Pinilit ni Linfeng na kumilos at nagawang yumuko sa kanyang harapan sa isang magalang na paraan. Bakas sa mukha niya ang pasasalamat. Kung nakapagsalita si Meng Qing sa sandaling iyon, tatawagan na sana niyang ina ang babaeng iyon. Si Linglong ang aking fairy fox, ang kanyang dugo ay napakalakas. Ako ang tagapagtanggol niya. Sabi ng snow beast na mas malamig pa ang tunog. Ang mga hayop ay madalas na pinagsama ng isang tiyak na pagkakaisa. Nang makatagpo sila ng isa pang hayop na may malakas na dugo, pinrotektahan nila ito. Tinulungan nila ang huli na maging mas malakas at mas malakas, maaari pa nilang isakripisyo ang kanilang sarili para sa mas malalakas na hayop. Kahit na pinrotektahan ko si Zhu Linglong, naging ganito siya ngayon dahil sa iyo. Paano kita parurusahan? Sabi ng snow beast na mas malamig pa ang tunog. Nakatitig si Linfeng sa halimaw. Sinabi ni Linfeng, talagang tutulungan ko si Meng Qing na makabawi. Meng Qing, bulong ng halimaw iyan ang pangalang ibinigay mo kay Linglong. Hindi mo man lang siya mapoprotektahan, paano mo siya matutulungang makabangon? Ano ang nagpaparamdam sa iyo ng sobrang tiwala? Walang sagot si Linfeng para sa babae, hindi siya nakaimik. Sa katunayan, hindi siya sapat na malakas kaya hindi niya mapabulaanan ang pahayag. Si Meng Qing ay nagdusa dahil siya ay hindi sapat na malakas, kaya ang iba ay hindi nag-atubiling ay bully siya. Naikuyom ni Linfeng ang kanyang mga kamao, ang tanging mayroon siya sa sandaling iyon ay ang kanyang determinasyon. Ayaw sumama sa akin ni Meng Qing, ngunit kung mamatay ka ay makakalimutan ka niya. Sa tingin ko dapat kang mamatay. Madilim na sabi ng snow beast. Hindi. Mukhang takot na takot si Tang Yuyu at patuloy na umiiling. Siya ay nagpapanik, wala siyang magagawa laban sa mga ganoong malalakas na cultivator. Tuldok. Hindi ako pwedeng mamatay. Sabi ni Linfeng. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Mapanuksong tanong ng snow beast. Hindi ko hahayaan na kunin mo rin si Meng Qing sa akin. Sabi ni Linfeng, hindi pinansin ang sinabi ng halimaw. Nagsimula siyang manginig ng tila may gumagalaw sa kanyang katawan. Ito ay isang masamang enerhiya na nagsisimulang lumabas. Hindi ako makalaban sa iyo. Gusto mo akong mamatay pero ayoko. Gusto kong manatili si Meng Qing sa akin at gusto kong tulungan siyang mabawi ang kanyang anyo, handa akong gawin ang lahat para matulungan siya. Sabi ni Linfeng, nagpakawala ng mas malamig na chi. Sa tingin mo kaya mo akong labanan dahil mayroon kang masasamang espada. Mapanuksong sabi ng snow beast. Ibinuka niya ang kanyang bibig at umungol sa nakakatakot na paraan. Ang kanyang boses ay nagpanginag ng malakas sa katawan ni Linfeng habang ang mga sound wave ay umalangaw sa utak ni Linfeng. Naputol ang lahat ng iniisip niya, hindi siya makapag-react, na-paralyze ang utak niya saglit. At pagkatapos ang kanyang buong katawan ay napapaligiran ng isang malamig na chi. Wala si Linfeng sa harap ng gayong halimaw. Isang dambuhalang kamay ang gumalaw patungo kay Linfeng at kumalat sa hangin ang ilang mga dumadagandong na tunog. Naramdaman ni Linfeng na ang kanyang viscera ay sumasabog at ang kanyang ulo ay naglalabas ng mga hagong na tunog. Linglong, umalis na tayo. Hahanap kami ng solusyon para makuha mo ang iyong hugis bilang tao.
Sabi ng babae kay Mengching. Pagkatapos ay may sinabi si Mengching, may mga luha sa kanyang mga mata. Nagbago tuloy ang ekspresyon ng mukha ng babae at sa huli ay napabuntong hininga na lang siya. Nawala ang Snow Beast at napatingin ang mga babae kay Lin Feng, lumabas sa kanyang mga mata ang ilang mga ilaw. Biglang, isang napakalaking sakit ang sumalakay sa katawan ni Lin Feng, ang kanyang manggas ay napunit at ang dugo ay tumalsik. Isang sinag ng liwanag ang kumalat sa hangin, nagkaroon ng impresyon si Lin Feng na may konektado sa kanyang utak. Pero paralisado pa rin siya, nahihilo at nasusuka, halos hindi niya alam ang nangyayari. Ginawa mong impyerno ang buhay ni Linglong, dapat kitang patayin. Ngunit, sinabi niya na mamamatay siya kung mamatay ka, kaya kailangan kong maging maawing ngayon. Sinabi niya na gusto kanyang makasama kaya maghihintay ako hanggang sa makapasok ka sa layer ng Tianqi at pagkatapos ay makikilala kita sa Blackwind Mountain. Kung mayroon kang anumang mga problema o takot na ang iyong buhay ay nasa panganib, hindi ko nais na masangkot si Linglong. Sabi ng isang boses sa loob ng utak ni Lin Feng. Sa isang iglap, ang hayop na si Chi ay lumayo sa malayo. Nang magkamalay si Lin Feng, ang babaeng nakaitim ay nawala na. Inalis din si Mengching. Urge. Marahas na umungal si Lin Feng habang kumalat ang sound wave sa hangin, parang isang mabangis na hayop. Ang mukha ni Lin Feng ay pula at ang kanyang mga mata ay duguan. Kinailangan siyang iwan ni Mengching dahil siya ay masyadong mahina. Lin Feng, ginagawa niya ang mga bagay na iyon para kay Mengching. Sa sandaling makapasok ka sa layer ng Tianqi, magagawa mong puntahan siya at kunin. Sabi ni Tang Yuyu nang makita niyang nababaliw na si Lin Feng. Kumalat sa hangin ang ilang mga kaluskos dahil kinuyam ni Lin Feng ang kanyang mga kamao ng masakit. Kinailangan ni Lin Feng na makapasok sa layer ng Tianqi sa frame ng paglalakbay na ito. Naiintindihan niya kung bakit kinuha ng babae si Mengching. Natatakot siya para sa kanya. Haa. Roar. Si Lin Feng ay natulala, sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang tore na puno ng mabangis na hayop. Naramdaman ni Lin Feng na nasusuka siya sa kanilang lakas. Ang mga hayop sa antas ng tiyan. Nasa loob ng tore na iyon. Isip ni Lin Feng. Nagkaroon siya ng impresyon na may kaugnayan sa pagitan niya at ng tore. Kahit na umalis ang babaeng nakaitim na damit na may puting buhok, ibinigay niya sa kanya ang tore na iyon. Ibinaba ni Lin Feng ang kanyang ulo at tiningnan ang dugo sa kanyang braso. Malinaw niyang naramdaman na may isang uri ng ugnayan sa pagitan niya at ng iba pa. Tiyak na salamat kay Mengching. Isip ni Lin Feng. Siyempre, pinrotektahan siya ni Mengching at ipinagtanggol siya. Maaaring iligtas ng Beast Tower na iyon ang kanyang buhay nang lumaban siya sa mga cultivator ng layer ng Tianqi. Tigilan mo ang kalokohan ngayon. Galit na sigaw ni Lin Feng. Siya ay nasa napakasamang kalooban, tulad ng inaasahan. Kahit galit na galit ang mga halimaw, tumigil sila sa pagsigaw. Walang masabi ang mga ito nang sila ay nasa ilalim ng kontrol ng Mother Master, ngunit ngayon ay isang mahinang tao ang kumokontrol sa kanila. Iniunat ni Lin Feng ang kanyang kamay at pagkatapos ay naging maliit ang tore. Pagkatapos ay itinago niya ito para sa hinaharap. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 767, pagtatagpo sa langit. Ang rolling beast na ay nawala siya at nawala din ang ulap na gawa sa mga hayop na enerhiya. Biglang gamaan ang pakiramdam ng mga taong nakakulong nito. Masyadong nakakatakot ang makahayop na chi, sila ay mga bilanggo sa loob nito, at wala nang makitang kahit ano. Hindi man lang nila nakita ang sinag ng liwanag sa hangin. Bukod pa riyan ay nagpasya silang hindi na lumipat, baka mabuhay sila kung maglaro sila ng puzzle. Hindi lang ang mga henyo ang matinding naapektuhan ng halimaw na iyon, ang mga Snow Eagles ay natakot din. Sina Lin Feng at Tang Yu ay magkasamang nag-iikot sa kalangitan, si Lin Feng ay nakatingin sa malayo na parang may kumukuha ng kanyang atensyon. Nataranta ang mga tao dahil hindi nila alam kung ano ang pinagdaanan ni Lin Feng. Ang hayop na chi na iyon. Saan ito nanggaling? Bakit biglang nawala? Malamang alam ni Lin Feng ang sagot sa mga tanong na iyon. Nga pala, nasaan ang maliit na mabangis na hayop? May nakaalam na ang maliit na hayop ni Lin Feng ay nawala. Ang maliit at kaibig-ibig na snowy white beast na iyon ay napakahalaga kay Lin Feng, handa siyang pumatay ng mga tao dahil sa kanya. Ngunit ngayon ito ay nawala. Ito ay maaaring isang bagay na hindi makontrol ni Lin Feng, kung hindi ay hindi niya hahayaang iwan siya ng halimaw. Maaaring nawala ang maliit na hayop dahil sa hayop na chi na iyon. Naisip ng ilang tao. Ituloy natin. Sabi ng isang Snow Eagle. Tumingon si Lin Feng, huminga ng malalim at tumigil sa pag-iisip tungkol dito. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang maging mas malakas. Umupo sina Tang Yuyu at Lin Feng sa likod ng Snow Eagle kasama ang grupong Tianzuan. Ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay na sinusubukang kalimutan ang tungkol sa hindi maipaliwanag ngunit nakakatakot na hayop na Chi na lumitaw ng ilang sandali. Tila walang sasabihin sa kanila si Lin Feng. Iya. Malakas na sigaw ng isang Snow Eagle. Kaagad pagkatapos, ang Snow Eagle ay nagsimulang bumulusok pababa. Ang kanilang mga balintataw ay lumiit, dumating na ba sila? Ang lupa ay unti-unting nagiging mas malinaw at mas kakaiba sa kanilang larangan ng paningin. Halos 1,000 metro sila sa langit ng mga sandaling iyon, ngunit kitang-kita nila ang lupa. Ito ay isang malawak at ligaw na rehiyon na may mga bundok, kagubatan at lawa.
Isang sinaunang ligaw na chi ang lumabas sa lugar na iyon, tila ito ay naroroon sa loob ng milyon-milyong taon. Mayroong isang tao. May nagsabi sa sandaling iyon. Ang mga tao ay tumingin pababa at tila may ilang napakalakas na cultivator na papalapit, sila ay nakasakay din sa mabangis na hayop. Mayroong mga henyo sa lahat ng dako, tulad ng mga taong iyon mula sa Tianqi. Napakabata pa ng mga lumalapit pero may mga mukhang mas matanda pa. Nang walang anumang pagbubukod, ang lahat ng mga taong iyon ay nasa Zuanqi layer at nasa tuktok ng Zuanqi layer kahit na. Ang mga hindi masyadong bata ay nakalusot sa pinakatuktok ng Zuanqi layer, lahat sila ay tila isang hakbang na lang mula sa paglusot sa Tianqi layer. Sila ay mas matanda na nangangahulugan na sila ay kasing lakas ng mga kabataang iyon, ngunit nangangahulugan din ito na ang kanilang likas na kakayahan ay hindi kasing taas ng mga kabataang iyon. Ngunit tiyak na mayroon silang sariling mga lakas, sila ay mature, may karanasan. Kahit na hindi nila nagawang makawala mula sa mga limitasyon ng Zuanqi layer at makalusot sa Tianqi layer, ang kanilang cultivation level ay nasa tuktok pa rin ng Zuanqi layer. Gumugo sila ng maraming taon sa lakas ng Zuanqi layer. Sila ay magiging mas walang kabuluhan kaysa sa mga kabataang iyon, ngunit ang ilan sa kanila ay magiging medyo dynamic din. Dahil hindi pa nila nagawang makalusot sa Tianqi layer kanina, nangangahulugan ito na mayroon silang problema sa kanilang puso o utak, o marahil ang kanilang paghahangad at layunin ay hindi naging sapat. Ang iba't ibang grupo at saklaw ng impluwensya ay nagpasya ng iba't ibang uri ng mga tao na kumatawan sa kanila sa mahiwagang mundo. Nagpasya si Tianqi na pumili ng mga kabataan upang tulungan silang dumaan sa mga kahirapan at panganib, mga kinakailangang salik upang maging mas malakas. Bukod dito, may posibilidad na makakuha ng ilang mga kayamanan at posibleng panatilihin ang mga ito. Ang mga taong hindi kabilang sa parehong grupo ay mga kaaway sa mahiwagang mundo. Mga taong mula sa Tianqi Empire. May nakakilala sa kanila dahil sa mga Snow Eagles at sa 7 bituin na suot nila na kumakatawan sa 7 snowy na bundok ng Tianqi. Sila ay mga tao mula sa Tianqi, mula sa timog silangan ng rehiyon ng Ganyu. Hindi alam ng mga taga Tianqi kung saan nanggaling ang mga taong iyon. Napakalaki ng rehiyon ng Ganyu, mayroong 18 bansa na may katamtamang kalidad doon, at maraming makapangyarihang sekta at angkan din. Kahit na ang lahat ng mga taong iyon ay malakas, ang mga tao mula sa Tianqi ay hindi maaaring makilala ang lahat. Kumikislap ang mga mata ng 7 Snow Eagles dahil alam nila kung sino ang mga taong iyon. Gayunpaman, wala silang sinabi, nakatingin lang sila sa mga bagay na lumilipad sa langit. Maraming tao ang dumarating mula sa timog. Ang grupong iyon ay binubuo ng mga taong nakasakay sa ilang napakalaking may pakpak na kabayo ngunit ang mga kabayong iyon ay may kaliskis ng dragon sa buong katawan. Napakalaki ng mga ito na maaaring sakyan sila ng 7 o 8 tao. Mayroon silang nakakatakot na pisikal na lakas at may dugong dragon na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Gaano kahanga-hanga? Akala ng karamihan, ang mga kabayong may kaliskis ng dragon ay umaawit ng mga dragon. Malambing at malinaw ang kanilang pag-awit. Lahat ng tao sa likod ng mga kabayong iyon ay mukhang mapagmataas at mayabang, ang kanilang chi ay imperial, halos parang mga monarko. Ang mga taong iyon ay mula sa Jade Heaven Imperial Family. Sila ay mula sa Tianqi Empire, kung saan mayroong mga naglalakihan at malalawak na mga bundok ng nyebe. Ang lugar na tinatawag na Tianqi sa Tianqi Empire ay isang banal na lugar para sa kanila. Paliwanag ng isang malakas na cultivator na nakatayo sa harapan ng grupo sa mga sumusunod sa kanya. Tumango ang grupo ng mga tao. Narinig na nila ang tungkol sa malalakas at makapangyarihang grupo ng rehiyon noon. Ang Tianqi Empire ay nagpadala ng 56 na tao na pawang mga bata, ang kanilang pinakamababang antas ng cultivation ay ang ika-8 Zuanqi layer. Karamihan sa kanila ay nakalusot sa ika-9 na layer ng Zuanqi, gayunpaman, hindi sila mga ordinaryong cultivator. Mabagal na sabi ng isang tao. Siya ay natulala, ang kanyang mga balintataw ay lumiit. Linfeng. Malamig na sabi ng binata. Ang binatang iyon ay talagang si Duan Wu daw, ang prinsipe ng korona ng Zuyu. Nakakagulat, isang buwan pagkatapos ng mga insidente sa Zuyu, nakita niyang muli si Linfeng. Ha? Maraming tao mula sa Jade Heaven ang lumingon at tumingin kay Linfeng. Si Linfeng ba iyon? Ang pangalan ni Linfeng ay naging tanyag sa Jade Heaven. Nabalitaan nila kung paano siya naging demonyo at sinapian ng isang mamamatay tao na galit. Nakapagtataka, hindi siya namatay at sa halip ay kasama ng mga taga-Tianqi. Ang mga mata ni Linfeng ay nagpang-inag sa mga tao. Nakatitig siya sa 2 tao, si Duan Wu daw na kailangan niyang patayin, at ang cultivator ng Tianqi layer na pumunta kay Zuyu para salakayin siya. Kung may okasyon si Linfeng, hindi niya hahayaang umalis ang mga tao mula sa Jade Heaven. Sinaktan nila si Zuyu, nasugatan nila ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak, pinahirapan nila ang lahat. Ang cultivator ng Tianqi layer ay humihila ng mahabang mukha. Si Linfeng ay hindi naging demonyo at naging kanyang sarili muli, malamang nalalaban siya sa mga tao mula sa Jade Heaven sa hinaharap. Ang taong iyon ay may nagbabadyang mamamatay tao sa kanyang mga mata. Kung may anumang pagkakataon na patayin si Linfeng, kailangan nilang alisin siya. Ang walang kapantay na martial god, Unyugto. Kabanata 768, Pagpapalala ng sitwasyon. Nagalit si Duan Wu daw dahil hindi pa namatay si Linfeng.
Bumalik sa Great Competition ng Zuyu, natalo siya ni Lin Feng sa harap ng lahat at naunang natapos. Ngayong sumali na si Duan Wu daw sa Jade Heaven Imperial Family, tinuruan siya ng iba't ibang bagay ng ilang magagaling na cultivator. Nakagawa siya ng napakaraming pag-unlad sa paggawa ng kanyang layunin na mas makapangyarihan. Ngunit ngayon, gaano kalakas si Lin Feng? Posible bang patayin siya? Tanong ng isang tao habang naglalakad patungo sa isang pinuno ng layer ng Tianqi. Alam ng mga cultivator ng Jade Heaven Imperial Family ang tungkol kay Lin Feng. Gusto nilang patayin ni Duan Wu daw si Lin Feng sa sandaling pumasok sila sa misteryosong mundo upang maiwasan ang karagdagang gulo. Sa tingin mo ba ay walang magawa ang mga tao mula sa Tianqi? Tanong ng isa sa malalakas na cultivator. Ang lahat ng mga taong pinili ni Tianqi na pumasok sa mahiwagang mundo ay dapat na malakas. Ang mga cultivator na iyon ay kumakatawan sa kanilang kinabukasan. Naniniwala ka ba na napakadaling patayin ang sinuman sa kanila? Pambihira ang 7 Snow Eagles na iyon, hindi ka panipaniwala. Kung ang mga agila na iyon ay hindi ganoon kalakas, hindi tataya si Tianqi na ipadala ang kanilang mga henyo dito nang walang anumang proteksyon. Nagpatuloy ang taong iyon. Napatango naman ang nagtanong, halatang naiintindihan niya ang ibig sabihin. Ang pagpatay kay Lin Feng ay hindi magiging madali. Ang mga tao mula sa Tianqi Empire ay hindi magpapabaya sa kanilang pagbabantay. Ang mga kabayong may kaliskis ng dragon ay nagpatuloy sa pagsulong habang naglalabas sila ng mga dagandong na tunog sa kalangitan. Nagtungo sila sa direksyon ng mga agila ng nyebe, na nag-iiwan ng mga landas sa kalangitan sa likuran nila. Ipinikit ni Lin Feng ang kanyang mga mata at huminga ng malalim, sinusubukang pigilan ang kanyang galit. Kailangan niyang pigilan ang sarili at kumilos ng maingat, hindi niya maaaring hayaang maging magulo ang kanyang iniisip. Kailangan niyang tumuon sa mga pakinabang na ibibigay ng mahiwagang mundo. Tingnan mo kung gaano karaming tao ang naroon. Nakarating na ba tayo? May nagtanong sa malayo. Napakaraming itim na tuldok ang nakikita nila sa di kalayuan. Napakaraming malalakas na cultivator na nakalusot sa ikasyam na Zuanqi layer. Ibig sabihin ay hindi pa nagbubukas ang misteryosong mundo. Akala nila, ibinuka ni Lin Feng ang kanyang bibig. May nakita siyang dambuhalang bagay sa di kalayuan, parang isang malaking nicho. Pinalibutan ito ng maraming tao, tila pinoprotektahan ito. Isang libingan. Ang libingan ng emperador. Si Lin Feng ay natulala. Totoo ba ang sinabi sa kanya ng malalakas na cultivator? Ang mahiwagang mundo ay ang libingan ng emperador. Dumating kami, ang kabaong na iyon ay dapat napasukan sa misteryosong mundo. Excited ang lahat, dumating na rin sila sa wakas. Nagkatinginan ng mga nakarating na sa kabaong, sinusubukang hulaan kung saan nanggaling ang lahat. Ang mga tao mula sa Tianqi at Jade Heaven Imperial Family ay dumating na, gaano kabilis. May ilang araw pa para maghintay bago pumunta sa misteryosong mundo at kalahati ng puwersa ng Ganyu region ay naroon na. Nandoon ang mga karapat-dapat na pumasok sa misteryosong mundo, kakaunti na lang ang mga minor group na hindi pa dumarating. Ang mahiwagang mundo ay alinman sa palasyo o ang libingan ng emperador, hindi lamang sinuman ang maaaring pumunta doon. Ang lahat ng pinakamalakas na puwersa ng Ganyu region ay dumating, kaya ang mga tao mula sa ibang mga rehiyon ay hindi maiwasang tanggihan. Ang tanging puwersa na maaaring makipaglaban ay ang banal na lungsod dahil napakalakas nila, ngunit mayroon na silang hindi kapani-paniwalang dami ng mga mapagkukunan. Hindi sila mag-aaksaya ng oras sa puntod ng emperador, ang ilan sa kanila ay may kaugnayan na sa Cultivation Emperor. Ang pagiging isang estudyante ng Cultivation Emperor ay isang bagay na hindi pangkaraniwan na ginagarantiyahan ng isang matagumpay na hinaharap. Ang ilan sa malalakas na cultivator ay pupunta ng may pag-asang maging estudyante ng emperador. Siyempre, kahit na ang mga tao ay mula sa Ganyu, hindi sila karapat-dapat na pumunta sa misteryosong mundo. Tanging ang mga pangkat na kinikilala ng marami ang tinanggap at maaaring magpadala ng kanilang mga mag-aaral. Ang 7 Snow Eagles ay naging mga tao nang sila ay lumapag. Nakatitig ang lahat sa ganap na normal na burol na iyon, paano ito magiging pasukan ng misteryosong mundo. Tiningnan ni Lin Feng ang napakalaking burol at ang iba't ibang tao sa paligid nito. Noon niya napansin ang isang tao kanina at biglang naglabas ng malamig na chi. Nakikita niya ang mga tao sa East Sea Dragon Palace, ang kanilang pinuno ay nakasuot ng purple golden dragon robe. Parang may naramdaman siya, kumunot ang noon niya. Tumingin siya sa direksyon ng mga taga-Tianqi. Paano ang isang taga-Tianqi ay kumilos ng napakasama? Kara-rating lang nila. Gayunpaman, siya ay namangha nang makita si Lin Feng. Bukod sa Dragon King na nakasuot ng kanyang pamilyar na purple golden na damit, dalawa pa ang nagulat ngayon. Pareho silang napiling sumali sa Dragon Palace, Diling at Duan Wuya. Habang sumisigaw si Lin Feng, hindi makakalimutan ni Diling ang nakaraan, kahit na ang chi ni Lin Feng ay nagbago ng malaki mula noong kompetisyon. Gayunpaman, si Duan Wu daw ay tila walang malasakit. Nagulat man siya ay nakangiti siya. Ang ngiti na ito ay hindi mainit o palakaibigan, puno ito ng masasamang hangarin. Ang pangalawang prinsipe ng Zuyu ay sikat sa kanyang init at palakaibigang kilos, madali siyang lapitan. Gayunpaman, ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay at higit na masama kaysa kay Duan Wu daw. Daan-daang libong tropa ang namatay dahil sa kanya, binalak niyang lumaban sina Duan Wu daw at Lin Feng, pagkatapos ay gusto niyang lumaban si Shen Gong at ang Jade Heaven Imperial Family.
Nagplano si Duan Wuya na pinakamahusay na makinabang ang East Sea Imperial Palace na magtagumpay at maging maluwalhati. Siya ay tiyak na isang master manipulator. Kung kailangang pumili si Lin Feng ng isang taong papatayin, ang taong iyon ay si Duan Wuya. Ang marahas na intensyon ni Lin Feng ay marahas. Nakatingin si Duan Wuya kay Lin Feng at nakangiti, ngunit alam niya na gusto ni Lin Feng na mamatay siya ng 10,000 kamatayan. Si Duan Wuya ay talagang natakot kay Lin Feng, ang nakaraan ay hindi na mababago ngayon. Laban sa lahat ng inaasahan, ang kanyang masamang plano na patayin si Lin Feng ay nabigo sa huling minuto nang siya ay naging isang demonyo at halos patayin ang lahat. Ngunit si Lin Feng ay hindi pa namatay, siya ay buhay pa at tila nakabawi mula sa kanyang pag-aari ng demonyo. Hindi pa dapat makontrol ni Lin Feng ang mga masasamang espada ngunit naka-recover siya kahit papaano, malamang ay nagkaroon na naman siya ng swerte. Higit pa rito, hindi siya sumama kay Shengang kundi isa pang grupo ng impluensya. Dumating na ang mga tao ng Shengang. Nakuha rin nila ang ilang mga henyo mula sa Great Competition ng Zuyu. Hindi ba ang kampyon ng mahusay na kompetisyon ni Zuyu ay dapat na kumatawan sa iyo sa misteryosong mundo? Pinagtatawanan ni Duan Wuya ang mga tao ng Shengang. Tumingin sila sa direksyon ng mga tao ni Tian Qi at napansin si Lin Feng. Sinisikap ni Duan Wuya na lumala pa ang sitwasyon sa pagitan ni Lin Feng at Shengang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 769, Malubhang Bunga. Lin Feng. Si Lin Feng talaga. Nanguna si Lin Feng sa Great Competition ng Zuyu at naging tanyag sa Shengang, lalo na sa Shengang North. Kung paanong may mga tensyon sa pagitan ng 7 snowy na bundok sa Tianqi, may mga tensyon sa pagitan ng iba't ibang grupo sa Shengang, mas tiyak sa pagitan ng Shengang North, Shengang South, Shengang West at Shengang East. Si Lin Feng ay dapat pumunta sa misteryosong mundo na kumakatawan sa Shengang North. Pagkatapos ng nangyari kay Zuyu, si Lin Feng ay naging demonyo at baliw na inatake sila. Sa huli ay sumuko na sila at tinalikuran si Lin Feng. Higit pa rito, ibinigay nila ang librerag pwesto ni Lin Feng sa ibang tao para sa mahiwagang mundo. Kung tutuusin, naging demonyo na siya, ano kayang gagawin nila? Siya ay nasa isang mamamatay tao na galit. Gayunpaman, muling nagpakita si Lin Feng, ang kanyang mga mata ay kumikislap tulad ng sa isang Diyos. Kahit malamig ang itsura niya, hindi siya naging demonyo. Nakapagtataka, kinakatawan na niya ngayon ang Tianqi Empire. Hinayla ni Beiming at Leimang ang mahabang mukha. Dahil hindi naging demonyo si Lin Feng, hindi ba dapat ay kinakatawan niya si Shengang sa mahiwagang mundo? Paano niya kinakatawan ang Tianqi Empire? Bukod kay Beiming, may ilan pang nakatitig kay Lin Feng. Ang mga taong iyon ay ang mga lumahok sa Great Competition ng Zuyu at piniling sumali kay Shengang. Akala nila ay malalim at misteryoso si Lin Feng, lalo na noong nalaman nila ang mga nangyayari sa pagitan nila ni Yu Tianming. Malinaw na alam ni Yu Tianming ang nangyari sa Zuyu, ang kanyang lolo na si Yu Qingshan ay muntik nang mamatay sa Zuyu. Lin Feng. Lumabas si Beiming mula sa grupo na kumakatawan kay Shengang. Lin Feng, labis kaming nalungkot nang mabalitaan namin ang nangyari sa iyo sa Zuyu. Naramdaman lang namin na ang mga mahal ng mga Diyos ay laging namamatay ng bata. Nagpadala pa kami ng ilang malalakas na cultivator para iligtas ka. Umaasa kaming lahat na gagaling ka pero ngayon parang sobrang nag-alala kami. Nagawa mong manatiling ligtas, gusto kong pasalamatan ka at payagan kang pumunta sa misteryosong mundo bilang pinuno ng grupong Shengang. Ang mga tao ay tumingin pabalik kay Lin Feng, hindi nila alam kung anong katayuan sa lipunan mayroon ng binata, ngunit si Beiming ay nagbigay ng labis na kahalagahan sa kanya. Handa si Beiming na gawin siyang pinuno nila. Ang mga tao mula sa Tianqi Empire ay tumingin din kay Lin Feng at napagtanto na ang binata na biglang lumitaw sa grupo ng Tianzuan ay sikat. Kilala siya ng grupo sa mga kabayong may kaliskis ng dragon, at ang mga tao mula sa Shengang. Parang hindi siya lubos na kilala, sikat na siya sa iba't ibang grupo ng impluensya. Hindi nakakagulat na napakalakas ni Lin Feng, sikat na siya sa ibang lugar. Ngunit si Lin Feng ay sumama na sa Tianqi, maaari ba siyang sumama muli kay Shengang? Ang pagsali sa Tianqi ay madali, walang mga kinakailangan. Ginawa pa nga nila ang lahat para tulungan ang mga henyo na maging mas malakas. Gayunpaman, kung sumali si Lin Feng kay Shengang, lalabagan niya ang tanging tuntunin ng Tianqi, na pagtataksil sa kanila. Lahat sila ay nakatingin kay Lin Feng upang makita kung ano ang isasagot niya. Sumulyap si Lin Feng kay Beiming, mukhang walang pakialam si Beiming na parang hindi niya napansin na kasama ni Lin Feng si Tianqi. Iminungkahi lang niya sa kanya na maging pinuno ng grupong Shengang na para bang ito ay ganap na normal. Mister, salamat sa iyong kabutihang loob. Ngunit dahil sa ilang isyu, nagpa siya akong kumatawan sa Tianqi Empire at maging isa sa kanilang mga mamamayan. Hindi ko ipagkakanulo ang aking imperyo, kaya sana ay maunawaan mo. Si Lin Feng ay tila pinaldito, tumango kay Beiming ng may paggalang. Kung hindi nangyari ang insidente sa Zuyu, nakipaglaban sana si Lin Feng para kay Shengang. Sa kasamaang palad, wala nang mababago pa. Napakamatapang. Galit na sigaw ni Leimang habang nagpapakawala ng kulog. Umirap siya. Lin Feng, pinalaki ka ni Shengang, niligtas pa namin ang buhay mo. At ngayon sinasabi mo na ikaw ay isang mamamayan ng Tianqi Empire, hindi mo ba naisip na iyon ay isang malaking pagkakasala? Hinahamak mo talaga kami no?
Kung hindi nagpakita si Shengang noong isang araw, kinatawan ko sana si Shengang. Hindi galit o sama ng loob ang tunog ni Linfang. Linfang, kung mayroong anumang bagay na hindi ka nasisiyahan kay Shengang, maaari nating pag-usapan ito. Gagawin namin ang lahat para mapasaya ka para makabalik ka sa Shengang. Hindi sumuko si Beimi. May mga bagay na hindi na mababago. Umiling-iling na sabi ni Linfang. Noong isang araw sa Zuyu, dumating ang mga tao mula sa Shengang at naunawaan ko na ikaw, sa kabuuan, ay interesado lamang sa iyong sarili at sa iyong sariling tagumpay. Wala kang pakialam sa akin, wala kang pakialam sa mga kamag-anak at kaibigan ko. Masasabi ko pa nga na tiningnan mo lang sila na inaatake at pinapatay ng walang ginagawa. Sa makatuwid, hinding-hindi ako gagawa ng anuman para kay Shengang. Natarante sila. Binigyan ko sila ng utos na gawin ang lahat para protektahan ka, hindi ko akalain na paprotektahan ka lang nila at makakalimutan ang mga kaibigan at kapamilya mo. Nagkamali ako, hindi masyadong malinaw ang mga order ko. Kung babalik ka sa Shengang, mag-aalok ako sa iyo ng mahusay na mga kasanayan at diskarte, ikaw ay magiging napakalakas. Sabi ni Beimi. Ngayon ay lalo pang nagalit si Linfang, sinusubukan ba niyang tuksohin muli si Linfang ng mga kasanayan at diskarte? Makalimutan kaya ni Linfang ang kanyang mga kaibigan at miyembro ng pamilya dahil sa ilang mga kasanayan at diskarte? Ang mga salita ni Beiming ay nagpatunay na ang kanilang sariling tagumpay lamang ang kanilang iniisip. Hindi na magbabago ang isip ko. Hindi na kailangan pang pag-usapan. Walang pakialam na sabi ni Linfang, hindi binigyan ng mukha si Beimi. Siyempre, hindi sasama si Linfang kay Shengang, at ngayon ay pinapahiya niya si Shengang. Kehe, Beiming, ginawa mo ang lahat at sinubukan mong planuhin ang lahat. Nakatulong ka sa maraming cultivator sa great competition ng Zuyu, ngunit kahit ang kampiyon ng kompetisyon ay ayaw sumali sa Shengang. Tinutuya siya ng Dragon King. Masakit na parang punyal ang kanyang mga salita. Lalo nilang pinasama si Beimi. Tumingin siya sa likod. Dragon King, huwag mong isipin na nakalimutan ko ang tungkol sa mga nagplano laban sa akin mula pa noong una. Nakatitig pa rin kay Linfang ang mga tao mula sa Tianqi, siya ang kampiyon ng great competition ng Zuyu. Iyon ang dahilan kung bakit napakaraming grupo ng impluensya ang gustong kunin siya. Gusto pa nga ni Shengang na maging pinuno siya. Dragon King, alam kong nagbalak ka laban sa amin sa buong oras na ito, ang Dragon Palace ay tuso at masama. Nagpatuloy si Beimi. Malamig lamang nang umiti ang Dragon King, nang hindi nagkunot ang kanyang mga kilay, at sinabing. Nagplano. Si Duan Wuya ay isang hindi kapanipaniwalang henyo, kahit na hindi siya lumahok sa great competition ng Zuyu, hindi siya mas mahina kaysa sa kanyang kapatid na si Duan Wu daw. Tinanggap niya na sumali sa East Sea Dragon Palace at makipagtulungan sa amin, tinanggap niya na tulungan kaming makamit ang mga hindi kapanipaniwalang bagay. Paano tatanggihan ng East Sea Dragon Palace ang ganoong alok? Dapat mong isipin kung ano ang nangyari kay Linfang at kung paano haharapin ang problemang iyon, isang kahihiyan. Humihingi ba ako ng advice sa'yo? Malamig na tanong ni Beimi. Tumingin siya sa likod, Linfang, sigurado ka bang hindi magbabago ang isip mo? Tumango lang si Linfang nang walang pakialam nang hindi man lang sumulyap kay Beimi. Gusto mong mamatay. Galit na sigaw ni Lema. Tumalon siya pasulong at naglabas ng nakakatakot na lakas ng kulog na tumambol sa kalangitan. Tila ang buong kapaligiran ay naging sentro ng isang bagyo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang taong nakaputi ang lumitaw sa harap ni Linfang. Ito ay isang hayop na may dalawang pakpak na naglabas ng isang bagyo na bumangga sa mga kulog. Leimang, tumigil ka kaagad. Galit na galit si Beimi. Nag-aatubili na naalala ni Leimang ang kanyang mga kulog. Ipinagtanggol ng Snow Eagle si Linfang. Mag-iingat ka, sabi ni Beiming kay Linfang, ngunit mukhang determinado at matigas ang ulo ni Linfang. Parang na-anticipate na niya ang lahat, wala siyang ipinakitang pagtataka sa mukha niya. Hindi na mababago ang nakaraan at kailangan niyang pasanin ang mga kahihinatnan, lahat ay may malubhang kahihinatnan. Nagbuntong hininga ang mga taga-Shengang. Noon, sa great competition ng Zuyu, si Zhu Wuchang ay nagbigay ng malaking kahalagahan kay Linfang. Nakita niyang lumakas siya, hakbang-hakbang, hanggang sa naging kampiyon siya ng great competition ng Zuyu. Noon pa man ay alam na niya ang napakapangit at nakakatakot na likas na kakayahan ni Linfang, syempre umaasa siyang makakasama ni Linfang si Shengang. Gayunpaman, nabigo si Shengang na makipagkaibigan kay Linfang. Ganyan ang buhay, ang mga bagay ay hindi permanente. Nalulungkot si Shengang na mawala ka. Galit na galit si Zhu Wuchang kay Lema. Ipinadala niya siya upang protektahan si Linfang at ang kanyang mga kaibigan, ngunit dahil sa isang maliit na pagkakamali, ang mga gwardya ay nagkaroon ng kabaligtaran na epekto. Pagsisisihan niyon ni Shengang sa hinaharap. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 770, dalawang taksil. Linfang, may tumawag sa ibang lugar. Ito ay nagmula sa isang grupo ng mga tao sa itim na Changpao. Ang kanilang chi ay malamig at masama, sila ay nakakatakot at ang iba ay natatakot na lumapit sa kanila. Kilala ba ng mga tao ng Necropolis sect si Linfang? Akala ng lahat ay nagtataka. Tila kilala ng lahat si Linfang. Ang Necropolis sect ay isang masamang sekta kaya hindi sila aktibo at dynamic sa labas ng mundo. Hindi sila tulad ng East Sea Dragon Palace na aktibong naghahanap ng mga bagong henyo sa lahat ng oras.
Nagulat ang mga tao nang makitang kilala nila si Lin Feng. Lin Feng, gusto naming maging disipulo ka sa Necropolis Sect. Maaari kang sumali kahit kailan mo gusto, at pipili kami ng isang mahusay na guro sa zone na magtuturo sa iyo. Nagulat ang mga tao, gusto ng Necropolis Sect si Lin Feng tulad ni Shen Gang. Lalong nakakatukso ang kanilang proposisyon, handa silang mag-alok sa kanya ng isang Gerong Zone. Iyon ang pangarap ng napakaraming tao. Maraming salamat sa iyong kabaitan ngunit ngayon ako ay isang mamamayan ng Tianqi Empire at hindi magbabago ang aking isip. Tinanggihan ni Lin Feng ang Necropolis Sect at may katiyakan. Hindi lihim na siya ay naging isang demonyo sa Zuyu, kahit na ang Necropolis Sect ay alamang tungkol dito. Gamit ang masamang espada, ganap na karapat-dapat si Lin Feng na sumali sa Necropolis Sect. Kahit wala ito, karapat-dapat pa rin siyang sumali. Kung gayon, kalimutan mo na ito, ngunit ang aming pintuan ay laging bukas para sa iyo. Pwede kang sumali kahit kailan mo gusto at tatanggapin ka namin. Sabi ng malakas na cultivator mula sa Necropolis Sect. Salamat. Sabi ni Lin Feng na may walang pakialam ng ngiti sa kanyang mukha. Talagang may walang katapusang pagkakataon ng taong iyon. Napakaraming malalakas na grupo ang lumalaban para sa kanya, at lahat sila ay nag-aalok ng hindi kapani-paniwalang mga bagay upang subukan at tuksuhin siya. Naisip ng mga taga-Tianqi. Ang kanilang mga mata ay kumikislap, si Shen Gang ay nag-aalok sa kanya ng ilang hindi kapani-paniwalang mga kasanayan at diskarte habang ang Necropolis Sect ay nag-aalok sa kanya ng isang guro ng Zun. Sa di kalayuan, may mas mabangis at mababanggas na hayop na dumarating. May bumaba sa kanilang halimaw at lumangalinga nang makita ang malalakas na cultivator na nakapalibot sa dambuhalang kabaong, na parabang hinahanap nila ang kanilang grupo. Dumating na si Moshi, sabi ni Tang Yuyu sa mahinang boses. Kanina pa niya ito hinihintay, nakaramdam siya ng hiya dahil sumama sila ni Lin Feng kay Shen Gang. Gusto niyang ipaliwanag ang sitwasyon kay Jun Moshi. Narinig ni Lin Feng ang Tang Yuyu at dahan-dahan siyang lumingon. Sina Jun Moshi at Yun Fei Yang ay nagtagpo, na parang may naramdaman silang lumingon kay Lin Feng at Tang Yuyu. Ang mga pananaw ng malalakas na cultivator ay lubhang talamak. Lin Feng. Nagulat sina Jun Moshi at Yun Fei Yang. Gamaan ang pakiramdam nila nang malaman nilang gumaling na si Lin Feng. Agad silang lumipad patungo kina Lin Feng at Tang Yuyu. Maraming tao ang nagulat nang makita ang dalawang napakalakas na cultivator na lumitaw, lalo na si Jun Moshi na nakalusot sa ikasyam na layer ng Zuanqi. Mukhang kilala nila si Lin Feng. Si Jun Moshi ay mukhang misteryoso at hindi maarap. Lin Feng, okay ka lang ba? Tanong ni Jun Moshi. Naunawaan ng karamihan na isa siya sa mga kaibigan ni Lin Feng. Lin Feng. Sabi ni Yun Fei Yang habang nakatitig sa kanya. Nakita niya si Lin Feng na naging demonyo at umalis ngunit labis siyang nag-alala, natakot siyang mapatay ni Lin Feng ang lahat. Gayunpaman, tila gumaling na si Lin Feng at bumuti ang pakiramdam. Akala nila hindi na nila makikita si Lin Feng. Huwag kang mag-alala, normal na ako ngayon. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Nakakagulat na nakabawi si Lin Feng, anong swerte. Lin Feng, nakarinig ako ng bulong-bulungan tungkol sa isang stone plate na maaaring makapagpigil sa masamang kapangyarihan sa iyong katawan. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang kayamanan na may kamanghamanghang mahiwagang kapangyarihan na tinatawag na Sealed Evil Stone Plate. Sa mga sabi-sabi, ito ay nabasag at ito ay naging ilang mga laman na nabato, 4 na eksakto, na kumalat sa kontinente. Naglalaman sila ng nakakatakot na layunin. Kung nakuha mo ang isa sa mga lamin ng bato na iyon, magagamit mo ito para kontrolin ang masamang kapangyarihan sa iyong katawan. Nakangiti si Jun Moshi. Gayunpaman, parang hindi mo na kailangan simula nang gumaling ka. Nangangahulugan ito na nagawa mo ng talunin ang kasamaan sa iyong katawan nang hindi gumagamit ng anumang tulong mula sa labas. Hindi nakaimik si Lin Feng habang nakangiti, narinig din ni Jun Moshi ang tungkol sa stone plate na iyon. Iyon talaga ang nakatulong sa kanya. Kung wala ito, hindi kailanman makokontrol ni Lin Feng ang kasamaan sa kanyang katawan. Moshi, sinabi mo na ang batong plato ay nahahati sa 4 na piraso. Paano ako makakahanap ng isa? Tanong ni Lin Feng. Sumimangot si Jun Moshi nang marinig niya si Lin Feng at sinabi. Sa rehiyon ng Ganyu, mayroong lambak na tinatawag na Death Valley. Napakalakas daw ng mga demonyo doon, halos laging namamatay ang mga pumupunta doon. Maraming taon na ang nakalilipas, isang demonyo ang lumabas sa lambak at isang napakalakas na cultivator ang naghigpit sa kapangyarihan ng demonyong iyon at tinatakan ito sa isang napakalaking plato ng bato. Sa palagay mo ba makakakuha tayo ng gayong batong plato? Ang lambak na iyon ay tinatawag na Death Valley dahil ang sinumang pumasok dito ay namamatay, hindi ba? Kaya paano natin makukuha ang batong plato? Maaari itong maging lubhang mapanganib. Tanong ni Lin Feng. Tumanggo si Jun Moshi, tama si Lin Feng. Ang batong plato ay ginamit para ay silang isang napakalakas na demonyo. Malalagay sa malaking panganib si Lin Feng kung susubukan niyang nakawin ito. Jun Moshi, salamat. Sabi ni Lin Feng na mukhang nagpapasalamat. Mahirap makuha ang ganoong impormasyon, talagang nagmamalasakit si Jun Moshi sa kanyang mga kaibigan. Ayos ka lang, iyon ang pinakamahalagang bagay. Sabi ni Jun Moshi na umiling. Siya nga pala, bakit nandito kayo da? Napansin niya na hindi kasama ni Lin Feng at Tang Yuyu ang mga taong Shen Gang, kasama nila ang ibang grupo ng mga tao. Sa araw na iyon sa Zuyu, dumating ang mga taong Shen Gang at hindi tumulong.
Tiningnan nila ang mga kaibigan at miyembro ng pamilya ni Lin Feng na inaatake o pinapatay, ngunit hindi sila kumilos hanggang si Lin Feng ay nasa malaking panganib na. Paliwanag ni Yun Fei Yang na tumulong din kay Lin Feng noong araw na iyon. Siyempre, naunawaan ni Jun Moshi ang buong kwento. Kahit na hindi nila direktang pinatay ang kanyang mga kaibigan o kapamilya, nanood sila ng walang ginagawa. Tama si Lin Feng na hindi sumama kay Shengang, si Jun Moshi ay hindi rin. Nagulat si Jun Moshi nang marinig ang kwento. Si Lin Feng ay naging pala kaibigan kay Shengang, ngunit sila ay talagang interesado lamang sa kanilang sariling tagumpay. Maaari kayong sumama sa Tianqi kung gusto ninyo. Sabi ng Tianzuan Snow Eagle kina Jun Moshi at Yun Fei Yang. Kami ay nagmamalasakit sa aming mga henyo, kung ano ang nakukuha mo sa misteryosong mundo ay nananatiling iyo at hindi mo kailangang mag-alok ng kahit ano sa imperyo. Ang mga kayamanan ay sa iyo at sa iyo lamang. Bukod, matutulungan ka rin naming maging mas malakas. Isa lang ang hinihiling natin sa ating mga mamamayan, hindi nila tayo maaaring ipagkanulo, Tianqi. Ako ang prinsipe ng Dragon Mountain Empire, siya ang prinsipe ng Moyu. Sabi ni Jun Moshi sa Snow Eagle. Walang problema iyon, ang Dragon Mountain Empire at ang bansa ng Moyu ay maaaring bumuo ng isang alyansa. Ituturing ka lang na bahagi ng Tianqi Empire at hindi mo na kailangang talikuran ang alinman sa iyong iba pang katayuan sa lipunan, halimbawa. Prinsipe. Naunawaan ng Snow Eagle ang ibig sabihin ni Jun Moshi. Nababaliw ba ang Tianqi Empire? Sinusubukan mong nakawin ang mga henyo ko. Namilipit sa galit si Beiming. Nawala sa kanya si Lin Feng at walang pagpipilian kundi tanggapin ito. Si Jun Moshi at Yun Fei Yang ay hindi kapanipaniwalang mga henyo rin, si Jun Moshi ay nagtapos pang ika-4 sa Great Competition ng Zuyu. Iniimbitahan ko lang sila, kaya nilang gumawa ng sarili nilang desisyon. Pumili ka, hindi ka namin pinipilit, hindi namin pinilit ang sinuman na gawin ang anumang bagay. Mapanuksong sabi ng Snow Eagle. Kumikislap ang mga mata niya habang nakatingin sa likod ni Beiming, parang pinagtatawanan niya si Shengang. Tinatanggap ko, sabi ni Jun Moshi, napatigil si Beiming na may sasabihin sana. Ako rin, sabi ni Yun Fei Yang. Mukhang sobrang sama ng loob ni Beiming. Reader, noong kalahating miyembro pa lang ng Shengang si Lin Feng, hindi niya tinanggap na sumali. Sinabi niya nakakatawanin niya si Shengang sa misteryosong mundo. Gayunpaman, nang dumaan siya sa ilang hindi kapanipaniwalang paghihirap, iniwan siya ni Shengang. Dahil sa'yo, muntik nang mamatay ang mga kaibigan at pamilya niya. Noon, umaasa pa rin si Lin Feng ng Shengang. Kung isasaalang-alang ang lahat ng mga bagay na iyon, paano ako makakasigurado na pagkatapos makakuha ng mga kamanghamanghang kayamanan sa misteryosong mundo, hindi tayo papatayin ni Shengang at nakawin ang ating mga kayamanan? Sigurado ako na ang pag-alis sa isang tao pagkatapos niyang may sagawa ang kanyang layunin ay isang bagay na kaya mong gawin. Paliwanag ni Jun Moshi habang naglalabas ng ilang mahahalagang chinang katwiran. Si Lin Feng ay nasa malaking panganib at iniwan siya, sino ang nakakaalam kung ano ang kayang gawin ni Shengang. May impresyon ng lahat na tama si Jun Moshi. Si Shengang ay walang kahihiyan at walang moral values, kaya naman ang sitwasyon ay nagbago ng husto para sa kanila. Ang mga taong sinisisi sina Jun Moshi at Yun Fei Yang sa pagsali sa Tianqi ay mali. Shengang. Case. Buntong hininga ng Dragon King. Ang Dragon King ay talagang nagbubuntong hininga bilang tanda ng panunuya. Tila si Shengang ay ganap na walang kakayahan. Inorganisa namin ang Great Competition ng Zuyu at gumugol kami ng napakaraming oras at lakas, ngunit sa huli kami ay ipinagkanulo. Sabi ni Beiming, habang nakatingin sa pinuno ng Shengang East sa malamig na paraan. Galit na galit si Beiming. Sinulyapan niya si Lin Feng at ang iba pa habang nakatalikod. Ayaw niyang umalis, gusto niyang patayin silang lahat sa sobrang galit niya.